basin na yung pangatuan ng uban. Long weekend. Anyway, welcome to the first day of March. Paspas na yun kayo, no? February, Kambulan. Marso na karon, first day of March. Ang joke kanina ako sa skulahan kay, uy, happy na December. Happy na Christmas. Salamat sa Ginoo kay ang ato ang mga panahon are ordered by God. Yan, no? Our times and our seasons are ordered by our God. Kamusta ang ato ang simana? Kung maghatag tao isa ka word para sa ato ang experience karong simana, ang sa ang word, ang first thing mo sulod sa mga kauna. Ha? God is good. Isa pa? Yes, Mary. Kapoy ka. So, dyan take it, kapoy. Same here. Same here, kapoy good. Kapoy good. Ang mga masusating na yun kung kapoy mo, saan nalang po ka kami sa mga maestra, mas kapoy. No? But anyway, sa ato ang mga kaluyapon o sa atong mga kalisod, diha na ito ma-experience ang grasya sa Ginoo. No? Lamentations 3, ingon din verse 22, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, ang grasya, ang gugma, ang faithfulness sa Ginoo, kada adlaw yun, no? Gina-renew yun niya every morning. Ang atong kusog, murag mahurot. Wala pa kaabot, alas 12 itong mga gabi, hurot na kita ng kusog. Pagkauma, pagmata na ito, mag-feeling na ito, gikapoy, punta to face the day. O salamat na kay atong Ginoo, iyang grasya, magpugyod kada buntag. Pagmata na ito sa buntag, dili leftover na grasya ang inahintag sa Ginoo, but His grace is always sufficient for all our needs, no? And for all our weaknesses. His grace is sufficient. As we begin, let's pray and let's individually thank the Lord. Pasalamatan na po siya sa mga butang na iya ang i-allow mga experience na ito karong simana. Mary, nakabaliton sa itong pagtuo niya kaniya. Sila po sa mga blessings na itong nadawat. Ikan sa ito ang faithful God who provides always. Salamatan na po siya sa protection na iyang ginahatag sa atong mga lakaw. Even if we stay in our homes or sa atong mga businesses, the Lord is there to protect us. Salamatan na po siya. Lord, you inhabit the praises of your people. You love to hear us, Lord, call upon your name. You love to hear us utter our praises and thanksgiving to you, not because you need it, but because it is a form of worship from our end, Lord. Salamat kayo sa iyong kaayo, sa iyong hukma, sa iyong faithfulness, and your grace that is so abounding in each of our lives. Kung wala ang iyong grasya o kaluoy, Lord, di ko na mo ma-survive ang kalaadlaw ng Lord. Di ko na mo ma-tackle o ma-overcome ang among mga trials and temptations in life. Salamat ni Lord kay itagaan na po ninyo higayon na maka-gather together as your people to worship you, Lord, and to listen to your word and be fed spiritually. Salamat po sa mga higayon sama ni ini, Lord, na despite sa among mga kabisikon, tagaan minimum time na maglingkod lang yun tupangan sa mga pasensya kung kami mabasko kung nalikod spiritually. Be with us as we worship, be with our brothers and sisters who are still on the way, may you hasten their steps. And we pray even for those who cannot join us physically for some reason, as silang mga balay na katanaw sa live stream, be with them also, Lord. We entrust this time to you. In Jesus' name we pray. Amen. Tonight we will be singing 2 hymns.
And it's all about God's grace at ano. Na ang grasya yun sa Ginoo, di yun na ito matungkad. Di yun na ito ma-explain ang grasya sa Ginoo. So, ikanta na ito ni, and para ma-remind ka kung sa yun ka, marvelous, ka amazing, ka grace. I want
butan ng pulong sa Ginoo mga istorya sa ato ang buhay. Kumusta? Padayon ta sa atong pagtuon sa Book of Ephesians, yan ata sa chapter 2. Chapter 2. Pagkabak siya. Kumusta? From Death to Life. May title sa atong mensahe karamihan. Kasi tawag gani anang mga karakter sa salida na buhi pero patay. Buhi pero itsura patay. Zombies. Pero dili na tinawag, no? Okay. Maayagin kayo muhimo ang tao, mga characters, muhimo mga characters nga. Kung buhi na ang mga tao ang namatay, tayo na buhi. Tayo po. Buhi, namatay, tayo na buhi. Kaya, ang ilang itsura mo mga patay. Ang ilang misyon mo, kung makita ang mga tao patyon para mahimo kung pareha sa ilaha, mahimo kung zombie. Pero, kamo mo mga igsoon na spiritually speaking, matag usa ka nato, spiritual zombie. Ito ba na? Isa sa atong kinabuhi, ay punto sa atong kinabuhi, panahon sa atong kinabuhi, ang kita, spiritual zombie. Physically alive, pero spiritually dead. Hangtod nga, naigibuhat ang Ginoo sa ato. Na nahimo tang buhi sa spirito. Kung imo nang nalawat si Kristo ay mong Ginoo panuluwas, dili lang ka physically buhi, kundi spiritually buhi. Kung wala pa nimo nalawat si Jesus, physically alive ka lang, pero spiritually patay. Pero kung nalawat na nimo si Jesus, dili lang ka buhi physically, buhi pa yun spiritually. Itong basahan Ephesians chapter 2, verses 1 to 10. Ito mga yun nga, pindot ka as reading God's Word. Itong lumanan ay sa pagbasa, 1 to 3 go. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, you were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show His incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Salamat, Ginoo, kaya ang pulong buhi, pulong importante kayo sa among kinabuhi. Ang imong pulong mo ay pagkaon alang sa among kalagong espiritu. Among gisalig kanimo Ginoo nga samtang among pagatunan, pagkapamandugan imong pulong, ano na kami makuha nga pagtulunan, ma-remind kami Ginoo sa mga
importante kaayo nga mga tuuran may tungod sa inyong pulong. Kung yan padayon nga ang pagsimba ka ng gabi diya kaning masalan ni Jesus kinahanglan pagampo. Amen. Ang salamat po din na sa mga balik ko. Ako na naghimo ni Apostol Paul din sa passage na atong nabasa mao nga gi-remind ta niya mahitungod sa atong past. Gi-remind ta niya mahitungod sa mga nangagi. Kinsa ta or unsa ta sa wala pa ta naluwas. Unsay atong kahimtang, unsay atong sitwasyon spiritually sa wala pa nato nailhan si Kristo nga atong Ginoo manluwas. Gi-remind ta niya sa atong past para ma-appreciate nato ang karon. Diba? Mas ma-appreciate man nato ang present kung ma-remind ta sa atong past. Wala gihimo ni Apostol Paul in first few verses sa Ephesians chapter 2, i-remind na niya about our past. Kung kinsa ta, kung unsa ta sa una, ang tuyo para ma-appreciate na itong maayo ng atong present. So, kinsa, kung unsa maday ta sa wala pa nato nailhan si Kristo nga atong Ginoo manuluwas. Una sa verse 1, so Apostol Paul diya, we were dead spiritually. Spiritual zombie. Buhi pero patay. Patay sa espiritu. Verse 1, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Meaning, our inner being is dead. Dead spiritually. Dead to spiritual things. It cannot respond to spiritual things. Nga naman, kay patay God. Dili mo simba, dili mo ampo, dili mo basa Biblia, dili mo pasalamat sa Ginoo, dili mo ilas sa Ginoo, ang ginapanabi, maulang ang mga kalibutanong butang kaysa Ginoo. Kay patay sa Espiritu. Huwag may mahimo ang patay, di ba? Ang tao patay sa sayang kalag ng Espiritu, hindi siya mo respond sa mga spiritual things. Muna yung Apostle Paul in verse 1. You were dead in your sins. You were dead spiritually. Now, dili lang kita patay sa Espiritu, pero in that sa verse 2, we were also used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. Paul reminds us in this verse that before we came to know Jesus as our Lord and Savior, we used to follow the ways of this world. Sunod ko nato ang mga filosofiya, ang mga sistema na ining ang kalibutan. Kalibutan lang mga utang. We used to follow that. Kung dili lang atong ginasunod ang mga ways na ining kalibutan, we also followed the person who promoted the ways and the philosophies of this world. We follow the ways of the world and of the ruler of the kingdom of the air. Isa man siya, kung nilaan pinili si Satanas. Before we became followers of Christ, our boss was Satan. Satan is described in this verse as the ruler of the kingdom of the air, and he is actively at work to those who are disobedient. Grabe, no? We used to follow the ways of the world. And not only that, we also used to follow the promoter of the ways of the world, and no other than Satan. And not only that, before we became Christians, we give in to the desire of the sinful nature, according to verse 3. Igisgutan niya siya matungkol sa atong past before we came to know Jesus. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts.
So, verse 1, verse 2, verse 3, yung diyan, no? We followed the ways of the world. We followed Satan. Number 3 sa verse 3, we followed the desires of the sinful nature. Kanang tulog. We followed the ways of the world. We followed Satan and we followed the cravings. Ato ginasunod ang kagustuhan sa atong lawas. Pero sa diha na nahimo kita magtotoo, nahimo kitang Kristohanon, isunod dito utak ang Kristo, kining tulo, kining kalibutan, si Satanas, ug daan nato nga pagkinabuhi, daan nato nga pagkatao, iyon ang Biblia, nahimo ni nato ng mga kalaban o mga kaaway, kining tulo. Muna ingon ang Bible for that do not love the world. We used to follow the ways of the world, but after we came to know Jesus, yun ang Bible, do not love the world. We used to follow Satan, but after we came to know Jesus, our Lord and Savior, yun ang Bible na resist the devil and he will flee away from you. Diba? Before we came to know the Lord, we used to follow the cravings of the sinful nature. Yun ang Bible na live by the Spirit so that you will not gratify, you will not desire the desires of the flesh. Wala siya natulog, no? Kalibutan, si Satanas, tandaan nato ng pagkatao. Now, dili lang na siya, no? Sa last part sa verse 3, mo pilisan iba, na all of us lived among them at one time, gratifying the cravings of the flesh and following its desires and thoughts, like the rest. Is ang last parts of verse 3. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. We were destined to experience or receive God's anger or God's wrath. So, tungod kay nasulod na to ang kalibutanon ng mga butang, nasunod na to sa Satanas, nasunod na to ang daan ng pagkatao, iyon ang Biblia, na ngayon kita nga silutan sa Ginoo. We were dead spiritually, we were under Satan and destined to receive God's punishment. Muna i-remind ni Paul sa ato about our past. Muna ang atong kinabuhi sa nanaki. Sa wala pa nato na ilhan si Kristo nga atong Ginoo manuluwas. Patay ka sa Espiritu. Ginasulod na to ang kalibutan ng mga utang. Ginasulod na to si Satanas. Tungod niya na ngayon kita nga silutan. Ngayon kita nga ngayon na to na ma-experience na hiagong kita dapat sa punishment sa atong puro kapunta na so naghihimo sa Ginoo. So naghihimo niya para mausap ang atong sitwasyon, para mausap ang atong kahimtang. We were dead spiritually, we were under Satan, we were destined to receive God's punishment, pero also naghihimo sa Ginoo. Ako tato sa verse 4. First word yun sa verse 4 sa what? Mayroon kaya siya nga word, tulo na kalitra, pero importante kaya niya sa Ephesians chapter 2, 1-10. Tungkol anang word na what na change ang topic. Diba sa verse 1 up to verse 3, yes, utang hituod sa mga nangagi. Dili maayo ang mga nangagi sa atong kinabuhi. Apan pag-abot sa verse 3, o sa masulod ng mga bersikulo, nausap na ang dagan sa istorya. Very positive na. From verse 1 up to verse 3, naghisgot mahitungod sa mga nangagi. Pag-abot sa verse 4, naghisgot na siya mahitungod sa karon. Kung verse 1 to verse 3 naghisgot mahitungod sa atong past, ikan sa verse 4
up to verse 10, gisgot ka na siya may tungod sa present. Gisgot ka na siya may tungod sa gibuhat ni Kristo alang sa ato. Nausap na ang dagat sa istorya. Ano ba? Kaya pagkabot sa verse 4, but because of His great love for us, God who is rich in mercy. Igog mata sa Ginoo bisan makasasala pa kita. Diba ganina? Dead spiritually. We used to follow the ways of the world. We used to follow Satan. We were destined to experience His wrath, His anger. Pero pag-abot sa verse 4, ipakita iha sulti sa ato na gihigugmata sa Ginoo. Giun sa pagpakita sa Ginoo yang gugma sa ato. We were destined to experience His wrath, pero wala pa nagisilutan sa Ginoo. Wala pa nagisilutan ka, ngayon manunta kasilutan. Kasalaman ta, di ba? Ngayon kasilutan, pero wala niya nabuhatan. Ano man, higugmata niya. Imbis kita ang silutan, si Jesus mo ay gisilutan alam nato. Imbis kita ang mag-antos, si Jesus mo nag-antos. Imbis kita mo ay mamatay, kita man nagkasala, si Jesus mo ay namatay. Because of His great love, because of His great mercy sa atin. So verse 5, speaking once again, gibuhat o gibuhi niya kita. He made us alive with Christ, even though we were dead in transgressions. So gibugmata niya, gibuhi kaniya. Ang tawag anak kay gibanhag ta sa Ginoo sa Espiritu. Di ba? Kung napatay man kita sa Espiritu tungkol sa atong sala, apan gibuhi kaniya. Gibanhaw ta sa Ginoo spiritually. Muna nga karon, dili lang kita buhi physically, pero buhi po kita sa Espiritu, buhi po kita spiritually. Sa una, sa wala pa nato ginawat si Kristo nga atong Ginoo pagluluwas, physically lang kita alive, pero patay sa Espiritu. Pero sa dihaan atong ginawat si Kristo nga atong Ginoo magluluwas, dili lang kita buhi physically, kundi spiritually po, mga buhi kita naman, panhaw kita sa Ginoo spiritually. Wala nga, pakita ginato kanunay, nga buhi ta spiritual. Ayaw yun pag patay-patay. Spiritually. May kamot yun ta nga. Diba? May kamot yun ta nga mabuhi ta. Mga itong ginahimo karon ay magtrabaho ta para matay makaon. Amping tag maayo para healthy ta kanunay. Ginabuhat na to para na sa atong physical na lawas. Hinaot nga sa atong pagpakita o panahon, pagtagad sa atong physical na lawas, na po ang atong pagpakita o pagtagad, pag-amping sa atong spiritual life. Kaya kung buhay ka ita, physically, yun na anak pupunta kita spiritually. Maita maatiman sa atong lawas, dapat inana po na natong pag-atiman sa atong kalag. Ano ba? Gibuhi na kita, gibanhaw na kita ni Kristo. Diba? Ako nag-isulti sa verse 5, He made us alive with Christ. Verse 1 to 3, patay kita. Pero gibuhi ta, gibanhaw ta, ang pingiran mo kinabuhi spiritually. So, ano? Gibanhaw ta, gibuhi na kasi spiritually. Dayon, sa verse 6 po yun, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Sino pa sa mga maghari kita uban kaniya, uban ng Kristo sa langit ng milingarian.
maghari uban kaniya ito sa iyang gingharian. And God raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. So verse 4, gigugma na niya. Sa verse 5, gibanhaw ka spiritually. Pero tingninduta na lang ang panalangin, di ba? Pero di nila taman diha, di buhat sa Ginoo. Naapa tayo madawat sa future. Kay future mo ning verse 6. Matod pa sa verse 6, maghari tao ba ni Kristo sa langit ng nangyayari sa future. Meaning nga, naapa tayo paabuton ng panalangin sa unahan. We will reign with Christ in eternity. He helped us. He made us alive in Christ. But there is more. There is more to come. We will reign with Him in the heavenly realms, together with Christ in eternity. Iksugos na tuyo sa Ginoo ani. Anong gibugma man kaniya? Anong gibugi man kaniya spiritually? Anong giluwas man kaniya? Ito, anong giluwas man kasi? Tuyo, sige naman yung mga gusto na. Hindi lang kayo para maluwas tayo. Hindi lang kayo para malangita. Hindi lang tayo yan. Hindi lang kayo para makalikay tayo sa impyerno. Tuyo, sige naman, pinakatuyo sige naman mga gusto. Anong gibuhat yan eh? Anong gigumata niya? Anong gibanhaw niya spiritually? Anong giluwas niya? Tuyo sa Ginoo. Karon ato siyang himayamon o sibahon. Kumanan ginato na siya. Karon ato siyang himayamon. Hindi mo na si Ginoo kay hindi lang kayo para malangitan. Hindi lang kayo para makalikay ka sa impyerno. Nakatuyo si Ginoo para himayamon na to siya. Alagaron na to siya. Ang sibahon na to siya. Muli mo na itong anato atong miyagi ng mga simana. Di ba? Dahigon ta ang Diyos tungod sa iyang kahibulungan grasya ng ihatag ka nato. Diba? Ephesians chapter 1, katulad ang mga spiritual blessings. Kaya ako mo sa verse 6 mo diyan, dahigon ta ang Diyos. So tuyo sa Ginoo para dahigon nato siya. Pag-abot na po sa verse 12, aron nga kami ang unang naglaom ng Kristo magaday kaniya. Kitang tanan na naka-experience, nakagaya sa Ginoo, sa klase sa Ginoo, magadahi kaniya. Pag-abot na po sa verse 14, ang saad sa Diyos na maangko nato ang hingpit ng kaluwasan, tungod niini, pagkadayinon siya. Ngunit nakatuyo sa Ginoo igsuon, anong ibuhat ni Kristo sa ato? Aron magdahi kita kaniya. Aron mo alagad, aron mo silwa, aron magpasalamat kita kaniya. Kaya mo pagluwas sa Ginoo sa ato mga igsoon. Iya gid si Ginoo tanan ba? Wa gyud ato ani wa gyud na ambag ani. Iya gid tanan. Di pwede ba yun ang tao nga ibutan mo ng tao? Maay mo yung binuhatan sa tao, makabutan sa tao, hindi kita makatabang sa kaluwasan. Ang mga maayong buhat sa tao, hindi kita makatabang sa kaluwasan. Bisa pa kung sa kahinimba sa tao. Bisa pa kung sa may nabuon ang tao. Bisa pa kung sa matinabangon ang tao. Wa pinaybili kung kaluwasan na ang iskutan. Nga naman, kaya ang kaluwasan igsuon purely kalukoy gina sa Ginoo. Purely kalukoy gina sa Ginoo. Gasa ganina sa Ginoo para sa ato. Diba kaduha gibalik sa verse 5, verse 8, for it is by grace you have been saved. For it is by grace you have been saved. O na nga, wag kita ikapanghambog. Ang tao wala ni ikapasigar ko. Ang tao wala ni ikapanghambog. Kung dili, ang imo ang sa tao magpasalamat lagi sa Ginoo. Magdahi lagi sa Ginoo. Kung ito yung iksuon. Gano'n na ang kaluwasan gasa.
ang kaluwasan kaluoy. Para ang tao mo pasalamat dito sa Ginoo. Kaya kung doon na pa siya naambag para siya maluwas, ang iyang isulti, katong iyang kung sa iyang nabuhat, kung sa iyang naambag. Tuyo kita sa Ginoo yung suko niya, libre ang kaluwasan. Ang kaluwasan pinagin siya, grasya, kaluwasan, gasa. Aron ang tao mo pasalamat. Aron ang tao mo alagad. Aron ang tao mo dayig. Sige, okay. Mo dito na yan tuyo. Kaya ibuhat ka sa Ginoo. Aron magdayig sa atong magbuhat. Pakitaan ka o maayong mga butang sa Ginoo. Aron kita mo pasalamat sa iya. Di mo nalakanta, no? Pakitaan ka maayo sa atong isig ka tao. Pasalamat sa tao. Di na ito napalimutan. Samot na sa Pilipino, gano'n na itong maloob. Iba ka na itong Pilipino. So, pakitaan ka sa Ginoo maayo. Giwasta niya. Gihigugmatan niya. Kasi kita na yan. Giban out tayo sa Pilipino. Kaya ang tuyo niya para munahig sa iya. Simba sa iya. Kaya in the first place, mo na pinagatuyo sa Ginoo. Ang gibuhatan niya. Anong nata sa kalibutan? Aron dahin yung simbahon ang atong magbubuhat. So verse 10. Bawas na simba sa iyaha, pasalamat sa iyaha, ang inyong sa verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, base na nag-versikulo, kinsa kung kita at umangan sa Ginoo, yung naka-underline, o wala na naka-underline, we are His workmanship. We are His creation. We are His masterpiece. Masterpiece, obra maestra. Kita tayo mga binuhat sa Ginoo. Ang Bible, mga bagong binuhat sa Ginoo. 2 Corinthians 5:17. For anyone is in Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. We are God's new creation. Bagong binuhat sa Ginoo. Di man tama niya, padayon ang iyahang pagpamuhat sa atong kinabuhi. Kaya wala pa siya naman. Tinood, we are His creation, pero padayon ang iyahang pagpamuhat sa ato. Padayon ang iyahang pagpamuhat, pinaayos siya ang pulong, pinaayos ang kanyang Espiritu. Tapos ano yung tuyo? Anong gibagpo man tayo? Anong gibuhat man tayo? Anong Jesus for good works? We are His workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Gibuhat ta sa Ginoo, ihiusa ta diha ni Kristo, matanan. Sukuhay ka tayo. So, di mo ta maayo tungod kay iluwas ta. Kaya pagpakita po nga tinuod ang atong pagtuo, tinuod nga Kristo. Dapat bakapan ginato na sa pinahay sa mayong buhat. Di mo ta maayo aron sa pagpakita nga tinuuray ang atong pagtuo diha sa pinakanindot ng buhat na ito mapakita mo ang pagsangyaw na ito sa kalwasan. Gusto na rin maayong na buhat, pinakanindot ng maayong buhat na ito mapakita mo ang pagsangyaw sa mensahe sa kalwasan. Pagsangyaw sa mensahe sa kalwasan, pinagi sa pulong, pinagi sa kinabuhi, pinaagi sa maayong